Dami. Ang dami lang dito sa bunuan. Tataboy muna natin yung mga isda dito papasok doon sa bunuan. Arya. Welcome back po sa panibagong adventure natin sa araw na ito. At ngayon nga po pala ay wala na tayo sa Quezon Province. Nandito na tayo sa lalawigan ng Marinduque. At itong adventure na ating gagawin ay dito po yan sa may parteng Santa Cruz. Amazing! Noong huling adventure natin ay sumama tayo sa panguhuli ng alimango o katang. Ngayong araw naman ay sasama tayo sa pagpandaw ng baklad. Siguro ang alaga niya na yung mga ano lang, mga local na lapu-lapu, may mga batik-batik. At dito nga ay nakita ko na may mga nag-aalaga o nagko-culture pala rito ng mga lapu-lapu. Pero ang mga alaga nila ay mga lapu-lapu na hindi maselan, na pwedeng alagaan kahit mababaw lang yung dagat. Ito yung mga kasama natin. At ayan naman yung mga mamamalakayan na lumaot kagabi, kaya ngayong umaga pabalik na sila sa Pangpang. Pero bago natin puntahan yung pinakang target natin, nag-practice muna kaming mag-day dive ng konting oras ni Katusok Alvin dito sa Bahura habang hinihintay namin na mag-low tide o humibas bago namin puntahan yung ating pinakapakay ngayong araw na ito. Nakahuli kami ng ilang perasong mga pang-ihaw o pang-ulam na isda. Sana all. At paglipas nga lang ng may ilang minuto na naglo-low tide na, ay pumunta na kami sa tabi para mamandaw ng baklad. Sana all. Doon, marami isda. Nabunuan. Kaya dyan tayo mamana. Sigurado yan. Mandaw muna tayo. Amazing! Dito ang sigurado. Dalawa palang katkatin ito. Ayan, ilundag na. Arya. First time nating mamamandaw ng baklad. Iba-iba naman. Sa Calauag, Quezon na aking pinaka-hometown, ang tawag namin dyan ay baklad. Isa itong parang trap na permanenteng nakalagay sa ganyang lugar. Taboy muna natin yung mga isda dito papasok doon sa bunuan. Pinabulabog. Na kapag ka nagsisimula ng mag-low tide o humibas, lahat ng isda na pabalik sa laot, napapasok sa baklad na yan ay matatrap at mahuhuli sa pinakamaliit na kung tawagin ay bulsa o bunuan kung tawagin din sa amin sa Quezon. Kaya lahat ng mga isda na nandito pa sa malaking part ng baklad ay bubulabugin para pumunta silang lahat dyan sa bunuan at maipon silang lahat doon. Dami lang dito sa bunuan. At kapag ka ang karamihan sa mga isda ay nahuli na dito sa labas, ang iba ay pumasok na dyan sa bunuan, papasukin na yan para hulihin na silang lahat dyan sa loob. Amazing! Papasok na. Ayan, papasukin na mga katusok. Grabe, excited. Ngayon lang ako makakasama sa pagpandaw ng ganitong baklad. Kayo ba? Nakaranas na ba kayo na mamandaw ng baklad? Siyempre, dapat kasama nyo ang may-ari kasi siyempre, bawal pumasok dyan kapag hindi kasama yung may-ari. At bago nga pala ako pumasok, sinilip ko mo. Ay, grabe oh! Mayroong pumasok na maliit-liit na barakuda, siguro mga 300. Ay, daming danggit. Amazing! Sabi na puro mga danggit kasi yung nasa labas kanina, kaya malamang nasa loob nitong bunuan na parang maliit na kwarto. Nandito na yung mas maraming mga danggit. Amazing! Iba-iba nga palang nahuli ng ganitong baklad mga katusok, at karaniwan ay 2 beses nila itong pinapandaw o pinupuntahan tuwing may low tide. Kasi kapag ka nag-low tide ay doon naman papasok yung mga isda na nanggaling doon sa tabi na babalik sana sila sa laot. Kaya kapag ka may hibas sa gabi ay pinapandaw po nila yan sa gabi, at kapag ka may hibas naman sa araw
pinapandaw din po yan sa araw. Ayan, grabe oh, 2 salok pa lang nung sima o sigpaw. Halos nasa 1 kilo na yung nahuli. At lahat nga po pala ng pumasok dyan sa bunuan na yan ay huhulihin. Dahil itong bunuan na to, pag nahuli na lahat ng isda, lilinisin po yan, tatanggalin yung mga lusay o mga damo-damo para maging malinis uling tingnan. Sa ibang lugar nga po pala, ang ganitong baklad ay kapag ka nag-low tide, nakakatihan po ng tubig yan. Depende sa lugar na pinaglagyan ng baklad. Kaya kapag ka hindi inalis o kinuha yung isda dyan at nakatihan ng tubig, ay mawawalan po ng buhay yan at masasayang lang. Pero meron din naman pong baklad na hindi talagang nakakatihan ng tubig. Depende sa pinaglagyang lugar at depende rin sa laki ng hibas. Pa diba? At pinahirapan pa talaga ako ng dangkit ha. Sumuksok pa dun sa yapa ko. Buti na lang natanggal. Uy, nandito pa pala yung barakuda oh. Nako, delikado yan. Malaki na yung rumpi, baka pangagat pag tinakot. Kaya danggit lang yung dadakutin natin mga katusok at baka maputulan pa tayo ng daliri at medyo malaki na yung rumpi o yung barakuda. Delikado na yun. Ay, lapad ng danggit oh. Tutulungan na natin yung may-ari ng baklad. Try nating dakutin yung mga mababait na danggit. Yan tulad nito na kaya nating dakutin. Pero kailangan nating mag-ingat kasi malala o maantak yung tinik niyan. Grabe, mamamaga ang daliri mo niyan kapag ka natinik ka. Kaya hindi sila basta-basta dumadakot kapag ka walang guwantes. Ay, akala ko mabait na kaya dinahandahan ko pa. Akala ko kapag ka malapad, madaling dakutin. Ilap. Hati na. Hindi niyo sa kabila marami. Ayan, at naipon na nga dito sa kabilang side yung mga danggit kasi sinisima dun sa kabila. Kaya dito silang takbuhan sa kabilang side. Dadakutin natin yung mga kaya kong dakutin. Ayan, nakakuha ko ng 3. Ay, sayang, nakawala pa yung isa. Pero medyo marami-rami na yung nahuhuli ng ating mga kasama. Mahigit kalahati na dun sa net na pinaglalagyan natin. Tapos ayan o, kitang-kita na kasi luminaw na yung buhanginan. Kanina kasi labong-labo. Tapos yung mga danggit na kanina pa takbuhan ng takbuhan ay medyo napagod na rin sila. At si Katusok Alvin na siya yung naghahawak ng net. Ayan, tutulong na rin sa atin yan mamaya sa pagdakot ng mga danggit. Ayan no, sa laki ba naman nung sigpaw no nadala-dala ng may-ari. Saglit lang, nahuli na yung karamihan doon sa mga danggit. Pero alam niyo ba kung nasaan yung iba pang malalapad na mga danggit na kanina pa ay hinahabol-habol ay parang biglang nawala. Andyan sa ilalim ng malapad kong yapak. Ayan, kinukuha na ni Katusok Alvin. Di ba? Medyo marami din naman yung danggit na nahuli ngayong araw. Pero nung gabi daw ay mas marami yung pumasok na isda dito sa baklad. Uy, dami oh. Mga nakahiga na lang sila. Nakasuksok dun sa loob ng yapak at dun sila nagtatago. Kaya dadakutin na natin mamaya yung mga danggit na yan. Kaya itong camera na hawak-hawak natin ay ipinahawak muna natin kay Katusok Alvin. Ayan no, di ba? Ganda. Para 2 kamay magagamit ko na sa pagdakot dun sa mga malalapad na danggit na kanina paikot ng ikot dito sa bunuan ng baklad. Dahil kasi medyo madalang na tapos luminaw na yung loob, mailap at hindi na kayang, may dumaan pang maliit na tribali dun sa likod natin. Yan, malinaw kasi kaya hindi na mahabol nung sigpaw at masyadong malapad yung bunganga. Kaya dadakutin na natin yan. Tingnan natin kung ilan yung kakayanin natin bago tayo maubusan ng hangin. Ayan no. At syempre, bago kami umahon, hindi tayo pumayag na hindi tayo nakapantusok gamit ay busog lang. Nakahuli na ako ng 4 na peraso tapos may hinahabol pa ako na ayaw magpatusok. Ayan no, nakailang ulit
pero hindi tinamaan. Sayang, may mga malalapad pa sana dito sa labas ng bunuan pero napakailap na. Pero mamaya daw, sabi nung may-ari, papasok daw lahat yan dun sa bunuan kapag medyo mas humibas na. Pero dahil tanghali na at nagugutom na rin kami, hindi na natin maiintay na pumasok yung natitira. May pupuntahan muna tayo dito mga katusok. Napakaganda raw ng lugar na yun at dumadayo daw ang marami dyan para maligo dahil may white sand siya. At dadayo rin tayo dyan para naman kumain. 12 na pala oh. Oh, mas 12. Mag-ihaw muna kami din eh. Ano ito? Sa Lumagi? Sampitan. Pang-ihaw. Ayan, dito kami iihaw kasi alas 12 na. Ayan, ihawin natin mga danggit. Kanin. Wala akong makita kahit maliit. Marami waring katang dito. Amazing! Anong lugar to? Sampitan? Sampitan? Anong isla? Anong isla ito? Nakakawag na ng tanyan. Angas? Sampitan itong likod. Ito yung panggatok. Oh! Nanguha muna kami ng mga ilang perasong tuyong kahoy para gamitin naming panggatong at doon kami mag-iihaw ng pangulam. Amazing! At mula dito sa mga tuyong kahoy na aming pinagkukuha ay lumikha si Katusok Alvin ng apoy gamit ang lighter. O, di ba? Galing, no? Kaya ngayon, pwede na kaming mag-ihaw dahil dumikit na yung apoy. Makakakain na tayo maya-maya. At syempre, may baon kaming kanin mga katusok. Amazing! Sinog ba? Sunog na. Tingin ito. Ari ay, sunog. Agay. Ang sunog. Lumakas, lumakas. Lumakas bata. Para maganda pa ituhugin ng stick. Init. Kanina ayaw umapoy. Ayun, sobrang lakas. Wala rin. Nakapagat. Ayun. Kapalapin. Kalaskis. Sunog. Oh. Barbecue yung danggit. Amazing! Gali. Saan ka pa? Dito ka na. Hello pa. Wala ko luto nito isa. Ayan mga katusok, ito yung mga hinuli namin kanina sa baklad. Tumabi lang kami dito tapos mag-iihaw. Ayan ang pangulam. Tatanghalian muna kami. Ano na, 12:43 na. Biruin nyo yun, pati sausawan, may dala si Katusok Alvin. Boy Scout talaga. Kaya lang wala tayong sandok, wala tayong pinggan, kaya buti na lang malapad itong yapak na galing kay Vemricha. Eto ang magiging pinggan natin ngayon mga katusok. Saka syempre nandito tayo sa dagat, sa Bakawan. Kamayan ang kain dito. At yung mga maiingay na naririnig ninyo sa paligid natin, yan ay mga kuliglig o mga insekto na nakatira dito sa Bakawan. Yun no, grabe. Napakasarap talaga ng isda na sariwang-sariwa. Yung lasa niya ay manamis-namis pa. Iba dun sa isda na nababad na sa yelo tsaka sa tubig. Kaya talagang gaganahan kang kumain kapag ganitong adventure. Sabay-sabayin. Kaldi malubat yan ano. Para makita ka rin kumakain. At pagkatapos nga naming makapananghalian at makapagpahinga, bumalik na tayo dun sa ating sasakyan para makauwi na. Me. 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 At yun nagtatapos ang masayang adventure natin sa araw na to mga katusok. Thank you for watching po. Ingat po kayo palagi. Ang shoutout natin sa susunod na video na.